Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe po ninyo ay imagination. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo sa ngayon, you're trying to imagine the situation or yung eksakto siguro na sitwasyon na gusto ninyong maranasan, no, in a certain period of time, no, in the future. So parang nagdi-daydreaming siguro ang iba sa inyo rito. And you know what, ang pinaka-effective as well na tool for manifestation is imagination. No? Kaya ang maganda rito kapag nag-imagine kayo ng kung ano man sitwasyon na gusto ninyong ma-experience at a certain period of time, lagyan ninyo ng emotion, lagyan ninyo ng feelings ninyo, no? At isama ninyo yung sarili ninyo doon mismo sa gusto ninyong ma-experience na kung ano man sitwasyon, ano? And that is very very effective way of manifestation ng kung ano man ang gusto ninyong maranasan. We have healing. Ayan, so Capricorn, maybe ang iba sa inyo dito, is receiving healing energy. No, baka ang iba sa inyo dito kunyari may na-experience na physical discomfort, no? Baka may mga physical ailments na pinagdadaanan ng iba sa inyo sa ngayon. And with this healing energy, maaring makareceive na kayo ng healing energy, no? From the divine, at maghihil na, maaayos na, magagaling na, or maaring ranas na kayo ng pag-ayos ng inyong pakiramdam. Baka your physical strength is slowly will come back, yung vitality ninyo will be back, yung ganun ba? At yung healing na to, it's not only limited to physical ailments, no? Maari din ang iba sa inyo, kunyari, mayroong financial problem, diba? Maaring mayroong mga financial constraints na nararanasan, or baka mayroong mga emotional turmoil na experience, no? Those kind of situations also may receive healing, no? Kaya maaring maging maayos na din ang inyong sitwasyon, no? Pagdating sa mga ganong bagay. We have listening. Ayan, so importante na makikinig kayo, lalong-lalo na sa inyong intuition. Kasi maaring kayo ay nagdadasal for guidance, maaring kayo ay nagdadasal for clarity or enlightenment, no? And when you are listening to your intuition, so for sure magagabayan kayo nito kung ano yung dapat ninyong gawin, anong dapat ninyong i-prioritize, anong mga sitwasyon, or ano yung mga gagawin ninyo, no, towards a situation. At pwede rin na yung listening na to is for you to learn to listen to other people as well, kasi baka lagi lang, for some of you lang, no, hindi ito para sa lahat. Baka ang iba sa inyo, kayo lang yung laging nagsasalita, kayo yung laging pinapakinggan, yung ganun ba? And maybe ngayon kailangan din ng mga tao sa paligid ninyo na sila naman ang mapakinggan, no? Maaring sila naman ang merong importanteng sasabihin sa iyo. What else? We have ancestors. Ayan. So, siguro lagi kayong nagdadasal sa inyong mga ancestors, no? Maaari na yung ancestors ninyo are sending you guidance, no? Through your intuition. Kaya importante na papakinggan nyo talaga, no? Kung ano man ang gabay or ano man yung mga bulong ng intuition ninyo. Because those messages or those guidance, no, maybe are coming from your ancestors na trying to reach out to you, okay? What else? We have number 48, surrender. Ayan. So, there is a need siguro for you to surrender. Maaring ang iba sa inyo rito kailangan na ang tawag dito, mag-surrender sa natural ebb and flow of life. Mag-surrender sa Panginoon, because kapag gaganon, no, ang sitwasyon, you are going to yung parang pati stress ninyo, sinusurrender ninyo, pati yung worries ninyo, sinusurrender ninyo. Kaya mas gagaan ang inyong pakiramdam. Mas magiging
mas magiging maluwag, no, ang dalahin ninyo sa inyong dibdib when you are surrendering. We have a feast of plenty, choices and their consequences. Okay? Maaari na maraming baka yung Feast of Plenty dito, maaring these are various opportunities. Meron tayong B that represents prosperity, kasipagan, 'di ba? Perseverance, yung ganon. So, maaring maraming opportunities dito na paparating sa inyo at this time. And you have a lot of choices. You have a lot of options right in front of you. Kaya, kailangan pag-isipan mabuti before you choose kung ano man ang option ninyo dyan na nagugustuhan ninyo. I-consider nyo muna, no, lahat-lahat about that option ninyo. Make sure na alam mo kung papasukin mo to, ano yung mga consequences niyan, ano yung mga requirement niyan sa'yo, ano yung mga ano ang mga dapat na ma-expect mo sa mga ganong sitwasyon. Okay? We have number 50, Spirit of the River, Movement Toward Adventure. Ayan. So, merong adventure dito na gagawin ang iba sa inyo. Baka yung adventure na to is embarking on a new beginning na maaaring related sa mga oportunidad na hindi pa ninyo nasusubukan before, no? Maaring adventure ito for you because this is totally an uncharted territory na papasukin ninyo, no? So, pwedeng ganun ang ganap rito for some of you. It is also possible na yung adventure na to, baka meron kayong pupuntahan na lugar. Parang this is an adventure na pasyal, yung ganun ba? So, maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo rito, no? Kaya good luck sa'yo. We have heart, home, ayan, compassion. Si Capricorn, very compassionate person, no? Kaya maaring sa ngayon, once again, you are going to express or you're going to share your compassion towards other people. Maaring magpapakita kayo ng inyong compassion sa ibang tao, sa mga tao sa paligid ninyo, yung mga ganon ba. Pwede rin ang iba sa inyo rito, kayo yung magiging or kayo yung nangangailangan ng compassion. Baka ang iba sa inyo, kayo dito yung naghahanap ng mga taong makakatulong sa'yo, makakaintindi sa'yo, yung mga ganon ba. So, what else? We have the Lover's energy. Ayan. So, si Lovers, this is an energy of relationships, pag-ibig, yung mga ganun ba, no? So, maaring ang iba sa inyo maybe is entering a new love and romantic relationship kung kayo ay single pa. Pwede rin na ang iba sa inyo baka nasa current relationship na kayo at baka leveling up na ang ganap ng iba sa inyo rito, no? We have Two of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, siguro multitasking. Kaya siguro kayo may mga physical ailments na nararamdaman, may mga iniindang sakit-sakit or physical discomfort, maybe because marami kayong ginagawa. You're always busy. So, siguro nai-stress ang katawan ninyo, pati na rin ang inyong isipan, 'di ba? Marami kayong iniisip, maraming gumugulo sa isip ninyo. So that is possible. Kaya ayan, maaaring kailangan ninyo rito na magmuni-muni kayo, pag-isipan ninyo ano yung mga priorities ninyo. Okay? Kung ano naman yung hindi masyadong importante, maybe you need to put that on the back burner at i-prioritize ninyo kung ano talaga yung necessary. No? Yung ganun ba? Tsaka balance, no? Balik ninyo, tawag dito, pagsikapan ninyong maibalik yung balance sa buhay ninyo para nang sa gayon, lahat ng areas of life mapagtutuunan ninyo ng pansin, walang maniniglect, walang maiiwan, yung ganon, lahat nabibigyan ng panahon. We have Knight of Cups. Ayan, so si Knight of Cups naman, Capricorn, this is about offer, proposal. So, since meron tayong lovers, pwedeng meron ditong marriage proposal.
No? Kaya mauuwi siguro sa kasalan nito. So, pwedeng ganon ang ganap. What else? We have King of Swords. Ayan. So, maybe you need some advice, no? Lalong-lalo na dito sa mga ginagawa ninyo. Baka naaaligaga kayo because maybe wala naman din kayong direction, ano? Hindi rin ninyo alam kung ano yung direction na dapat ninyong tahakin. Kumbaga, hindi ninyo napoprogram ng maayos siguro yung mga bagay-bagay. Kaya, maaring hihingi na kayo ng advice dito from a professional regarding doon sa kung ano man yung naguguluhan siguro kayo or hindi kayo sigurado about sa ginagawa ninyo. Maybe you're going to seek an advice, no, from a professional para matulungan kayo na magkaroon kayo ng clear direction sa bagay na ito. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.